Si Kosuke Nozaki ay pinanganak noong April 13, 1941 at pangatlo sa 7 magkakapatid. At dahil sa lumaki sa malaking pamilya, ay hindi ganon ka natutunan ng pansin si Kosuke. Kilalang troublemaker sa paaralan, kaya yun din ang naging dahilan kaya ito naging dropout. Dahil doon, ay tumulong na lamang siya sa pagbantay ng kanyang maliit na liquor store. Kalaunan ay namatay ang mga magulang ni Kosuke. At dahil sa may nakuha silang mana na magkakapatid, ay ginamit niya ang sa kanya para magtayo ng sarili niyang negosyo. At yun ay ang pagpapautang ng pera. Dagdag pa doon ay nangungulekta din siya ng mga scrap, naging real estate developer at nagtitinda na rin siya ng mga condoms sa mga bahay-bahay. Ngunit ang pinakamalaking pinagkakitaan niya ng mga panahong yon ay ang pagpapautang ng pera. Pinagtuunan din niya ng pansin ang sa real estate, kaya doon ay mas lalong dumaming kanyang pera. At habang tumatagal ay naging interesado si Kosuke sa mga babae at sa sex. Dahil doon ay nakilalang mayaman na playboy si Kosuke. Nagkaroon siya ng maraming babae at ang iba doon ay binabayaran niya para lamang makipagtali. Ayon sa balita ay gumastos ito ng 3 billion yen o halos 113 million sa peso sa humigit kumulang 4,000 mga kababaihan. Madalas din gumagastos ng malaki si Kosuke sa mga nightclubs sa Kitashinchi na kilalang entertainment district sa Osaka. Madami din naging kaaway si Kosuke dahil sa madalas ay niloloko niya din ang kanyang mga kaibigan pagdating sa pera. Katunayan ay na-report noong 1998 na nasaksak siya ng isang kakilala na isa rin sa mga niloko niya. Noong humina na ang pautang niya ay nag-focus ulit sa liquor store ng kanilang pamilya kaya mas lalo itong lumago. Taong 2016 ay sumulat ng isang libro si Kosuke tungkol sa kanyang buhay at kung paano siya yumaman. Ang libro ay may pamagat na Don Juan of Kishu. Noong una ay hindi gaanong sumikat ang isinulat niyang libro hanggang sa naimbitahan ito ng isang TV station at na-interview. Dahil doon ay nakilala si Kosuke at sumikat din ang librong isinulat. Mas lalong dumami ang pera ni Kosuke kaya mas lalo siyang naging interesado sa mga babae. Bumili din siya ng mga luxury cars, mga bahay at bumili din siya ng yate. Taong 2017 at nasa 77 years old na si Kosuke. Sa kabila ng kanyang edad, ay malakas pa din daw si Kosuke pagdating sa sex. At sa taong ding yon, ay naisip ni Kosuke na maghanap na ng babaeng totoong mamahalin niya. Katunayan ay ikinasal na ng 2 beses dati si Kosuke, ngunit hindi rin naging matagumpay ang kanyang relasyon at nauwi lamang sa divorce. Nakilala niya si Saki Sudo, isang 22 years old na babae sa Tokyo Hana Airport. Ayon sa kwento ni Saki na nung nakita siya ni Kosuke sa airport, ay sinadya niyang matumba sa harap nito para makuha niya ang kanyang atensyon. Kasunod noon, matapos lamang 1 oras ay magkasama silang umiinom sa airport lounge. Nakakagulat man, pero matapos lamang ilang buwan ay ikinasal silang dalawa. Si Saki ay pinanganak noong 1996 sa Sapporo. Lumaki sa may kayang pamilya at madalas ay nakakaranas ng pambubuli sa paaralan. Dahil doon ay naging mahiyain at bihirang magsalita si Saki. Ngunit nung nagdalaga na si Saki ay nag-iba ang kanyang ugali. Naging mahilig siya sa pagbili ng mga mamahaling bags, coats at damit. Naging obsessed si Saki sa pera at sa pagpapaganda. Kaya siguro pinili niya ang kursong beauty and makeup. At para mas magkaroon pa ng maraming pera, ay naging prostitute si Saki at gumawa din ng mga adult videos. Kalaunan ay lumipat ito sa Tokyo para maging beautician. Ngunit na-obsessed din si Saki sa host ng isang bar at gumagastos siya ng halos 50,000 pesos para lamang makasamang lalaki. Dahil sa obsesyon sa pera at pagpapaganda, kay ganun na lamang kabilis na nagdesisyon si Saki na magpakasal kay Kosuke. Alam niyang mayaman si Kosuke kaya mabibili niyang lahat ng kanyang gusto. Katunayan ay gumawa pa ng kontrata si Kosuke na nagsasabing hindi kailangang magluto si Saki, maglinis ng bahay o gumawa ng kahit na anong gawaing bahay. Dagdag pa doon ay binibigyan siya ni Kosuke ng 1 million yen o halos 380,000 pesos na allowance kada buwan. Handa na si Kosuke na magbago at enjoy na lamang ang mga natitirang araw ng kanyang buhay kasama si Saki. Kung titignan ay makikitang sobrang na-in-love si Saki kay Kosuke. Madalas silang bumiyahe kasama ang pinakamamahal na aso ni Kosuke na si Eve. Madalas din silang nasa mall o kumain sa mga mamahaling restaurant. At makikita din kung gaano kasaya at kontento sa buhay si Kosuke kasama ang mga mahal sa buhay. Yun ay si Saki at ang kanyang asong si Eve. Ngunit ang kasiyahang yon ni Kosuke ay hindi tumagal
Dahil matapos lamang ang 3 buwan, matapos nilang ikasal ay binawian ito ng buhay. May 6, 2018, 18 days bago namatay si Kusuke ay may isang trahedyang nangyari. Umaga ng araw na yon ay nagising si Kusuke dahil sa ingay ng kanyang aso. Hindi mapakali si Eve at nagwawala. Makikitang masama ang pakiramdam ng aso at may nararamdamang sakit. Handa na sanang dalhin ni Kusuke si Eve sa vet, ngunit hindi na umabot at namatay ang aso sa mismong kamay niya. Sobrang nalungkot si Kusuke. Si Eve ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya sa loob ng halos 1 dekada. Ito din na naging kasama niya lagi bago pa man dumating si Saki sa kanyang buhay. Kinabukasan ay nag-hire ng monghe si Kusuke para mag-host ng ceremony kay Eve. Hindi maikakaila na may edad na si Eve ngunit ang kanyang pagkamatay ay biglaan. Malakas, maliksi at walang sakit si Eve kaya nagtataka si Kusuke bakit biglang nangyari yon sa kanyang aso. May 24 ay natagpuan ding wala ng buhay si Kusuke sa couch ng kanilang kwarto. Halos nakahubad pa ito nung natagpuan. Nung isinagawa ang autopsy ay nakita na napakataas ng dosage ng stimulant sa kanyang katawan. Isang napakataas na dosage na kayang pumatay ng isang lalaki. Kaya idiniklara na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay acute stimulant poisoning. Ngunit sa mga taong nakakabasa ng kanyang isinulat na libro ay alam nila kung gaano sumasalunga si Kusuke na gumamit ng gamot o stimulants. At nung nagsagawa ng hair test, ay nakitang hindi siya long-term user ng nasabing stimulant. Dahil doon, ang pagkamatay ni Kusuke o kahit ni Eve ay nagmukhang murder. Tinignan din ng mga detectives ang surveillance footage ng bahay. Kinumpirma nila na 1 oras bago namatay si Kusuke, ang tanging labas-pasok sa kanyang bahay ay si Saki at ang kanilang cleaner lamang. Alas 4 ng hapon ay lumabas ang kanilang cleaner para mamili. Bandang alas 6 ng gabi naman ay iniwan ni Kusuke si Saki sa baba dahil sa may sinagot itong tawag sa kanyang telepono at umakyat ito sa kanilang kwarto. Bandang 6:30 ng gabi, habang nanonood ng TV si Saki at ang kanilang cleaner, ay nakarinig sila na parang may humahampas na tunog na nagmumula sa taas. At kahit na sinabi na ng cleaner kay Saki na i-check sa taas si Kusuke, ay binaliwala niya ito. Bandang alas 10 na ng gabi ay hindi pa rin bumababa si Kusuke. Kaya sinabihan ulit ng tagalinis si Saki na i-check ang kanyang asawa. Nung umakyat ito, ay doon na niya nakita na patay na si Kusuke. Dahil sa nakitang stimulant sa kanyang katawan, ay 2 lang ang pinaghihinalaan na naglagay sa kanyang inumin o pagkain. Yun ay si Saki at ang tagalinis. Ngunit sobra 1 dekada ng kasama ni Kusuke ang kanyang tagalinis at wala silang naging argumento o hidwaan. At maayos ang kanilang samahan. Kaya ang pamilya ni Kusuke ay nakatuon ng atensyon at paghihinala kay Saki. Dahil sa 3 buwan pa lamang silang ikinasal at halos di pa nila gaanong kilala si Saki. At sa pagkawala ni Kusuke, ang lahat ng pera at ari-arian ni Kusuke ay mapupunta kay Saki. Ang naiwang assets ni Kusuke ay umabot sa 5 billion yen o umabot sa 1.8 billion pesos. Ayon sa report, ay makikitang walang pakialam si Saki sa pagkamatay ng asawa. Kahit sa burol nito ay makikitang wala itong emosyon. Madalas ay hawak nito ang kanyang cellphone o di kaya kausap niya lagi ang tagalinis. Katunayan ay makikita pang naglalaro ito ng game sa kanyang cellphone. At sa nakikita ng pamilya ni Kusuke na ugali at galaw ni Saki, ay alam na nila ang kanyang motibo bakit ito nagpakasal kay Kusuke. Naging mailap sa media si Saki. May report din na minsan ay inaaway pa niya ang mga reporter na sunod ng sunod sa kanya. Ngunit wala silang mahanap na sapat na ebidensya para kasuhan si Saki ng murder. Katunayan ay hinukay pa ng mga investigador ang katawan ng aso para i-check kung may toxic stimulants ba ito sa katawan. Ngunit sa loob ng 3 linggo lamang ay na-decompose na ang katawan ng aso, kaya hindi sila nakakuha ng tiyak na resulta. Kaya nanatiling nakahang ang kaso ni Kusuke ng maraming taon. Taong 2021 ay nalaman na ng mga pulis na may balak si Saki na pumunta ng Dubai. Kaya mabilis na gumalaw ang mga pulis para maharangan makaalis si Saki. May 2021, 3 taon na nakakalipas nung namatay si Kusuke at Eve, ay inaresto si Saki at dinala sa kustodiya ng mga pulis dahil sa hinalang pagpatay kay Kusuke. At sa batas ng Japan, maaari lamang ma-detain ng 30 days ang taong pinaghihinalaang nakapatay. Sa interview ay sinabi ni Saki sa mga pulis na hindi siya nakaakyat sa kanilang kwarto sa pagitan ng alas 4 at alas 6 ng gabi.
Ngunit sa kanyang iPhone health app data ay nakita na magkasama pa sila ni Kosuke habang siya ay namamatay. Dagdag pa doon, sa kanyang internet history ay nakumpirma na nag-search siya tungkol sa drug stimulants at naghanap din siya ng suppliers 1 linggo bago nangyaring krimen. Nakita din ng forensic na may mga bakas ng narcotics sa sahig ng kanilang kusina at sa vacuum cleaner. Sa kanyang cellphone ay nakita rin na may kausap itong kilalang drug dealer. Kasunod noon ay napag-alaman din na gusto din pala ni Kosuke na makipag-divorce kay Saki 1 linggo bagong nangyaring krimen dahil sa ayaw ni Saki na tumira kasama si Kosuke sa bahay. 2 buwan matapos mamatay ni Kosuke ay nagsagawa ng shareholders meeting si Saki sa kanilang bahay. Sa nasabing meeting ay inappoint niya ang kanyang sarili bilang presidente ng kumpanya. Sinabi din niya na ang kanyang magiging sahod ay $1.5 million o 84 million kada taon, di pa kasama doon ang personal bonus niya na 23 million pesos. Nung nahuli na siya ng mga pulis, ay nalaman nila na plano nitong tumakas sa Dubai at dadalhin niya ang lahat ng perang nakuha. Sa lahat ng ebidensyang nakuha ay formal na kinasuhan ng murder si Saki. 3 taon na ang nakakalipas matapos siyang kasuhan at 6 na taon na ang nakakalipas nung namatay si Kosuke. Ay magpahanggang ngayon ay nag-aantay pa rin si Saki ng kanyang paglilitis. Sa ngayon ay wala pang balita kung nasaan si Saki, pero sigurado ay hindi ito makakalabas ng Japan dahil sa pending case niya. Ang malinaw lang dito na hindi siya pumayag na makipag-divorce sa kanya si Kosuke dahil sa mawala ang lahat sa kanya. Kaya inunahan niya na ito bago pa man ang divorce. Babalikan ko ang kasong ito pag nakakuha na ulit ako ng impormasyon tungkol sa update ng kanyang kaso. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!